Tayo po tayo para sa kasunod ng ating pagpaniwang. Kapayapaan kailanman ang gawad ng may kapal, sa yumao ang ating mahal, sinawain silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po, minamahal ko mga kapatid. Magandang umaga po naman. Ang banal na pagdiriwang na ito ng misa, bilang siyang pinakamataas na uri ng panalangin, ang siyang ating maihahandog at maiaalay para sa minamahal nating yumao na si Nanay Rufina, sa kanyang pagtahak sa landas pabalik sa tahanang inihanda ng Diyos para sa kanya. Ang ating hiling at dalangin naway siya'y makarating at makapasok na maluwalhati sa piling ng Diyos, upang doon ay ipagkaloob ang kaligayahang walang hanggan at buhay na ganap sa piling ng Ama. Hihilingin din natin na patawarin ng Diyos sa kanyang awa at habag lahat ng mga kasalanan, ganoon din ang pagkukulang ng ating minamahal na yumaong Rufina, upang lahat ng ito'y mapawi sa isip ng Diyos. Kaya halina mga minamahal, manawagan tayo sa Panginoong Hesukristo upang ating minamahal na yumaong Panginoong Hesukristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamahal at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong muling pagkabuhay, iyong pinatatag ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Hesukristo, ng ating minamahal na yumaong si Rufina, patawarin ang kanyang mga nagawang kasalanan at patnubayan siya patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Rufina na iyong tinawag upang iyong makapiling, pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. May hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pagpapakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig na arkanghel
at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkat sa pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Ang Panginoong ating Diyos, buhay ko'y di magdarahop, ako'y di maghihikahos. Sa akin ay kumukupkop. Sa mainam na pastulan, ako ay pinahihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan, upang lakas ay makamtan. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Ang pangako niya sa akin tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin, hahawiin niya ng dilim. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang panangga, Panginoon ko, sa tuwina walang ikababalisa. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Sa ulo ko'y ibinuhos ang langis ng iyong lugod. Pati ko pa ko'y pinuspos sa iyong pag-ibig na lubos na sa akin iyong kaloob. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Pag-ibig mo't kabutihay, tataglayin ko kailanman. At ako'y mananahan sa bahay mong dalanginan nang magpasawalang hanggan. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga tao naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, madudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siyang hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukil ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa pangalan po ng ating parokya, ng San Francisco ng Paula, amin pong ipinapaabot ang aming taos-puso pakikiramay, pakikidalamhati, pakikiisa sa kalungkutan ng mga walang pamilya, ng mga minamahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, ng ating pong minamahal na yumaong si Nanay Rufina.
Pakinggan natin ang kwento ni Hamdi Ulukaya. Si Hamdi Ulukaya ay isang Turkish, taga Turkey. At siya po ay isang nomad. Ibig sabihin, walang permanenteng tirahan. Uli-uli, pag-alagala sa bundok, kasama ng iba pang mga nomads. Nag-migrate siya sa Amerika na walang kaalam-alam sa business. Pero sabi niya, yung kanyang baon mula Turkey hanggang Amerika ay hindi pera, hindi yaman, pinansyal. Hindi. Ang kanyang dinadala at ang kanyang baon ay determinasyon na sa Amerika siya ay yayaman. Nung matikman niya ang yogurt ng mga Amerikano, hindi niya ito nagustuhan. At yun na nagsimula ng kanyang determinasyon na gumawa at magpatayo ng sariling gawaan ng masarap na yogurt na kanyang natikman sa Turkey, sa bundok. Pero maganda dito kay Hamdi Ulukaya, matapos lumaki ang kanyang negosyo, the biggest factory of yogurt in America, na nasa Idaho, siya'y namimigay ng pera at siya isang napakabait at napakabuting philanthropist. At siya kapag tinatanong, bakit pinamimigay mo yung iyong pera, yung iyong yaman, sa halip na ikaw ay mag-invest, mag-ipon? Isa lang ang kanyang sagot, I do not need money in the grave. I do not need money in the grave. Aling ko gayan, hindi kayo, pag ako namin namatay ay mapapaliwala. Mawawala ng saysay ang aking pera, ang aking yaman. Kaya every year, meron siyang mga programs and projects para tulungan ng mga mahihirap. You do not need money in the grave. Kaya ito mga minamahal ang isang magandang paalaala sa amin sa pagpanaw ng minamahal nating yumao na si Rufina. In our death, in the face of death, we do not need anything in the grave. Kailang ang mga tao ang masyadong attached sa material things, sa worldly treasures. Kaya hanggang kamatayan, hindi natin maialis-alis. Mayroon ng mga Pilipino siguro ang ganoon. Kapag namatay, nung nakahawak dun sa kamay ng yumao, 100 piso, 50, 20 pesos, aning gayon. Ako minsan ho ay may nakitang ganoon. Tinanong ko yung mga kamag-anak, para saan ko yung 100 pisong iyon? Eh, baon ko nung namatay. Sabi ko, oh, baon? Ano yun? Pag sinagalang may pupuntang langit, di ba kasi may madaan ng 7-Eleven, pambili ng tubig at tinapay? Hindi na kailangan. You do not need money or anything in the grave. Misa pa may mga Toblerone, chocolates, yung paboritong sapatos o damit na suot ng namatay, pinapadala, nakadulo sa kabaong. Misa pa ako nakapagmisa sa patay, kita ko isang bag, yung backpack, na sa may paanan. Ano kaya yung bawang damit? Pinag-isa na yung kapalit ang damit yung namatay. Para saan? Para saan? Again, the reminder that we do not need anything
in the grave. Kaya ang paalala, gaya ng paalala sa atin ng mabuting balita, maghanda. Gaya ni Hamdi Ulukaya, pinaghahandaan niya yung kanyang kamatayan, hindi sa material na paraan, hindi sa makamundong pananaw, kundi alam niya kung saan siya pupunta. And for that, he is being prepared. Inihahanda na niya ang kanyang sarili. Sindihan ang ilawan at maging handa. Madala ko tuloy yung kwento nung lalaki. Siguro ito narinig din na sa akin kapag may namimisa ng sa mga patay o sa mga libing. Yung kwento ng lalaki na pinuntahan ni kamatayan sa kanyang bahay. Siyempre, alam natin kapag pinuntahan ni kamatayan, hindi oras na para siya'y sunduin. Oras na para siya'y mamatay. Sa takot at gulat, itong lalaking ni kamatayan, siya ho'y nakiusap. Sabi niya kay kamatayan, baka naman ho pwedeng pahabain pa ng ilang taon ang aking buhay sa mundo. Baka naman ho pwedeng ipagpaliban muna yung aking kamatayan sa araw na ito. Sabi ni kamatayan, Nabi, bakit? I-oras mo na sinusundo na kita. Baka naman ho pwedeng makiusap. Sabat yung aking mga anak ay kaliliitan pa. Gusto ko naman bago ko mamatay ay yung mga batang ito ay lumaki, nakapagtapos sa pag-aaral, nakapagtrabaho, nagkaroon ng sariling negosyo, nakapag-asawa, nagkaroon ng anak. Gusto ko yung aking mga apo ay abutan ko pa, yung mga apo ko. Yun, pwede na ho akong mamatay doon. Sabi ni kamatayan, ako hindi pwede. Ngayon ang oras at araw mo ng iyong kamatayan. Kaya sumama ka na sa akin. Sa katunayan, sabi ni kamatayan, dala ko ang listahan ng mahigit 3,000 pangalan ng mga mamamatay sa araw na ito. Sa katunayan din, ikaw ang number 1 sa listahan. Ikaw ang una kong pinuntahan at ikaw ang una kong sinusundot. Kaya tayo na, kung ano magpatumpik-tumpik pa, sumama ka sa akin. Sabi ng lalaki, siya, total, kung may natang walang magagawa, hindi sumama sa inyo. Kasama ko sa inyo, pero sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon? Hayaan po ninyong ipagtikta ko kayo ng kaping barako. Masarap po akong maggawa ng kape. Barakong barako. Siguro yung lalaki yun ay taga-Mabini. Taga-Gasang. Pumayag si kamatayan, pero habang tinitimpla ng lalaki ng kape, inaluhan ng pampatulog para mandamang kahit ilang oras ay mahantala, madelay yung kanilang pag-alis ng kanyang kamatayan. Iniabot kay kamatayan yung kape. Tapos sabi, ubusin niyo yan, masarap yan. Inikman ni kamatayan, abay, masarap na. Barakong barako. Ubusin niyo yan hanggang kahuli-huli ang patak. Huwag ka magtitira. Mas masarap yan. Sa madalit sabi, nakatulog. Naubos ang kape, nakatulog si kamatayan. Kung siya makatulog, yung papel, listahan ng mga mamamatay, nahulog sa kanyang kamay. Kinuha ng lalaki, nakita ba? Kumuha number 1, ang ginawa, pinawi sa number 1, at doon nilagay sa kahuli-hulihang number, pang 3,000. Doon sinulat ang pangalan. Nung magising si kamatayan, makalipas ang ilang oras, nang sabi ni kamatayan, kasarap ng kape mo, napasarap ang aking tulog. Tayo na. Sabi ng lalaki, talaga po, masarap. Oo, masarap. Dahil diyan, may premyo ka sa akin. Talaga po, anong premyo? Doon ako magsisimula sa hulihan. Patay din. Nauna din. Mga minamahal, we cannot escape death. Hindi natin matatakasan ang kamatayan. Death is inevitable. Talagang mangyayari at mangyayari. Darating at darating. But the question is,
Are you prepared? Handa ka bagang mamatay? Handa ka bagang humarap sa Diyos nang iniisip ay hindi ang makamundong yaman o makalupang ari-arian, kundi ang iniisip palagi ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Yun sana lagi ang pagsumikapan natin at yun ang pinakamagandang paraan ng paghahanda. Ang pagtulong sa kapwa, pagmamalasakit, pagbibigay, ang pagmamahal na siyang layunin ng ating buhay at pag-iral. The purpose of our earthly life, the purpose and goal of our existence on this earth is no other than to love. Ang tunay na layunin ng ating buhay at pag-iral ay upang tayo'y matutong magmahal. Na siya namang siguro pinagsikapan ng ating minamahal na si Nanay Rufina. Sa kanyang buhay sa mundong ito, bawat isa sa inyo may kwento, may sasabi, may pagmamalaki na kanyang ginawa at tinupad at sinikap, abutin at gawin ang layunin iyon. Ang layunin ng pagmamahal. Kaya let our everyday life and existence be a reminder for us of that goal. At sabihin noon, sana'y ang araw-araw natin buhay magpaalala sa atin ng ating kamatayan. Let our everyday life be a reminder of our death. Ngayon po ay birthday ni Nanay Rufina. 86 dapat. Meron ko pong birthday cake. Meron? Wala. Buti naman. Sapagkat sa birthday cake, laging may kandila. At yung kandilang iyon, matapos buhayin o sindihan, at matapos mag-wish ang may birthday, anong gagawin? Hihipan, papatayin. Tanong natin, bakit kinakailangan pang sindihan, tapos maya-maya hihipan din naman? Bakit sabi ko, buti naman walang cake at walang kandila? Sinong hihihip ng si Nanay Rufina? Kidding aside, yung paghihip sa kandila sa birthday cake, hindi magandang paalaala. A reminder for us that as you celebrate your birthday today, habang ipinagdiriwang mo ang iyong kaarawan sa araw na ito, tandaan mo, mamamatay ka rin. That's the symbolism of the candle in every birthday cake. A reminder that as we celebrate life, we also have to celebrate and be reminded of our death. Paalaalang mamamatay din tayo. Paalaalang lilipas tayo at mamatay sa buhay na ito. Kaya itong mga minamahal na magandang paalala sa atin ng kamatayan ni Nanay Rufina. Be prepared. Maging handa. At walang ibang paraan ng paghahanda kundi ang malaman, maunawaan mo ang tunay na layunin ng iyong buhay at pag-iral. Walang iba kundi ang pagmamahal. Ang pagsisindi ng pinakamaliwanag na ilawan na maibibigay natin sa ating kapwa at sa ating Diyos. Patayo po tayo upang patuloy na ating panalangin ang minamahal natin yumao na si Nanay Rufina, gawin ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga minamahal, manalangin tayo ng buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ng ating tugon, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan.
Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Nung binyagan ang aming kapatid na si Rufina, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umano ito ng pagkabuhay sa piling makakanal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ang lahat ng namatay na umaasa muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat na sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ang mga pagkalinga ipagkaloob mo sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Sa paghahalo ito ng anak at tubig, Panginoon nakasalo sa pagka-Diyos ni Kristo ng pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos ko minamahal, sa ng pagkasan, iniisip ko sa Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon para kay Rufina, iniluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong maawaing anak na siyang lilitis ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya
kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakilan ng lahat ang naparito ng anak, na siyang nagmulat sa ulan, sa pilay ng kalakad at nakiramay sa lahat. Hindi po tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap ko para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rufina na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya'y binyagan. Siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at amin ding ina. Kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kasama ang aming patron, San Francisco ng Paula, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin naman, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at Patawarin patawarin mo kami sa aming mga sala, para para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo huwag kami kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan ni Kristo sa inyo pong lahat. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. narito mga minamahal, ang Panginoong Heso Kristo, ang Diyos na tumatawag at sa atin ay nag-aanyaya upang laging maging handa upang tanggapin natin ang makalangit na biyaya. Siya, Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na sa kanyang piging ay inaanyayahang makasalo. Panginoon, Dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Kristo, tatanggap ng komunyon, katawan ni Kristo,
Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo, 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 katawan ni Kristo. Amen. Katawan ni Kristo, 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 katawan ni Kristo. That's it. That's it. Okay. Ang lahat po ay magsitayo. Tayo'y manalangin. Ang mga pagmahal, ibinigay ng iyong anak sa amin ang pabawang pagsasado sa banal na piging. Pagkaloob mong si Rufina ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa bawat salmo ang ating pong itutugon, sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Purihin ang Panginoon, kaluluwa ko ang Diyos papurihan, pupurihin ko siya at aking aawitin habang ako'y buhay. Tugon, Sa aking pangungulila, ikaw sama. mapalad ang tao ng kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, sa Diyos na mahabagin umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Sa aking pangungulila, poon ay kasama. Panig sa naaapi kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, pinapanauli, paningin ng bulag, lahat ng tinataas, ang mga hinirang niya'y dililingap. Tugon, Sa aking pangungulila, poon ay kasama. isinasanggalan ang mga dayuhang sa lupain nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos mo Siyon ay mananatili. Tugon, Sa aking pangungulila, ikaw poon ay kasama. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panginoong Heso Kristo, ang lahat ng kitiwala sa iyo ay nagtatamasa ng kaligayahan. Sinaganawa kami ng iyong liwanag upang sa tuwin ay mahandugan ka namin ng dalisay na pag-ibig magpasawalang hanggan. Amen.
Sa pagkakataon pong ito, ating ialay ang isang ama namin, isang Abaginong Maria at isang luwalhati para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating minamahal na si Nanay Rufina. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Baginong Noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak. na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon kung kami mamatay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para ng sa una, ngayon, at sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat at tinata ng mga pangyarihan at papagmahal nating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos po ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay lagi ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yung mga anak, mga mahal sa buhay, pwede po kayo mag-isip ng tigil. Ate.
Sa labas ang ano, sa labas. May kanin sa labas.